Maria Agustin Love Stories presents The Battered Wife Revenge, written by Arcelo. Tirik na tirik ang araw sa labas habang ang dalawang magkaibigan na sina Miriam at Jessica ay pinagkakatuwaan ang lalaking customer nila sa pizza parlor. Mars, tingnan mo nga yung malapit sa window. Ang tsaka ng outfit. Alam mo, NGSB yan. Pagsipat nito sa lalaki habang kinukulit ang kasama. Aram mo, sira ka talaga no? Paano mo naman nasabi? Patawang tugon ni Jessica. Naka-leather jacket, pulang undershirt na checkered, skinny jeans, naka-boots at heto matindi, nakabutay pa. Sabay nagtawa na napatago ang magkaibigan. Ganoon lagi ang harutan ng magkaibigan kapag nababagot sa trabaho. 6 na buwan nang nagtatrabaho si Miriam dito. Palipat-lipat at walang permanenteng trabaho ang dalaga. Dahil kapag nakaamoy ito na maagabyado siya, ay agad itong nagrereklamo at minsan umaabot pa sa awayan. Sa edad na 12 anyos ay naulila na sa ina at may iba na ring pamilya ang kanyang ama. Kaya sa mga kamag-anak na lamang siya nakikitira. Lumaking palaban si Miriam Lopez sa buhay. Dahil sa sitwasyon niya ay kailangan talaga niyang maging matatag sa buhay. Siya ang uri ng babae na hindi nagpapatalo kapag sa tingin niya ay may katuwiran siya. Hanggang second year college lang siya dahil tumakas sa poder ng tiyahin matapos muntik gasain ang asawa nito. Simula noon ay namuhay na siyang mag-isa, malaya at walang iniisip at tanging obligasyon ay ang sarili. May mga nakakarelasyon pero walang seryosohan. Isang happy-go-lucky si Miriam hanggang sa may nakilala siyang lalaki na magpapabago sa buong takbo ng buhay niya. May isang lalaki na halos gabi-gabi na lang na naging dahilan upang madili sa pagsasara ng tindahan sina Miriam. Palaging order nito ay pepperoni pizza. Minsan, isang gabi ay hindi na napigilan ni Miriam ang pagsabihan ng lalaki. Alam mo ikaw, nakakairita ka na eh. Bakit kung kailan kami magsasara tsaka ka lang bibili? Nananadya ka ba? Sambit ng dalaga. Mas gusto ko kasing itsura mo kapag gabi. Nakangiting tugon ng lalaki. So tsaka ako kapag may araw, ganon. Naiiritang sabi ni Miriam. Hindi. What I mean is, mas naa-appreciate ko ang ganda mo kapag gabi. Mas gusto ko kasi ang gabi dahil mas naa-appreciate ko ang mundo. Nakangiting paliwanag ng lalaki. Dumidiskarte ka ba? Wika ni Miriam na tinatago ang kilig. Yun ay kung papayagan mo ko. Masayang pahiwatig nito. Nakilala ni Miriam si Kevin sa gabing yun. Kevin Madrigal, mayaman, isang CEO ng export company. Medyo nayayabangan pa nung una si Miriam sa pagkakakilala ni Kevin. Ngunit mukha naman itong mabait at magalang. Ilang gabi pa ay inaabangan ni Miriam si Kevin na bibili ulit. Uy Mars, mukhang bet ka din ni Mr. CEO ah. Ang taray naman. Sambit ni Jessica. Ano ka ba naman? Friendly lang talaga yun. Kinikilig na wika ni Miriam. Friendly? Ba't hindi naman ako pinapansin nun? Pagtatanong ni Jessica na nakataas ang noo. Hindi ka kasi niya bet. Natatawang tugon ni Miriam. Lumipas pa ang 2 linggo simula nung nagkakilala ay inaya na ni Kevin ang date ang dalaga. Hindi naman tumanggi ang dalaga pagkusay kinilig at pinaghandaan pa niya ito. Nasa hinuhari ni Miriam na baka makakatikim pa siya ng ibang kaligayahan. Matangkad, maputi, gwapo at malaking tao ang 34 anyos na si Kevin. Sa edad ni Miriam na 22 ay wala siyang paki kung malaki ang agwat nila. Hindi rin naman kasi halata na 34 na itong si Kevin. Gwapo, mabait at mayaman pa. Mukhang ito na ang swerte ni Miriam. Talagang hindi na niya ito bibitawan. Dumating ang gabi ng kanilang unang date. Sa unang pagkakataon ay naranasan ni Miriam ang romantic date. May jazz band, flower decorations at exclusive setup sa mamahaling restaurant. Idagdag pa ang Dodge Durango na sasakyang dala ni Kevin sa pagsundo sa kanya. Kahit papaano ay kaya naman makibagay ni Miriam sa mga ganoong lokasyon dahil HRM student siya dati. Hindi tuloy maiwasan ni Miriam na isipin at ikumpara ang mga dating nakarelasyon nito.
Kitang-kita sa kilos at pananalita ni Kevin na isang well-raised child ito. Hindi man komportable sa pagiging masyadong formal ng binata, ay ayos lang naman iyon kay Miriam. Isinayaw rin ng binata ang dalaga sa gabing iyon. Pakiramdam naman ni Miriam ay isa siyang prinsesa na isinasayaw ng isang prinsipe dahil walang bahid ng kabastusan ng pagtrato nito sa kanya. Maayos na hinatid ni Kevin sa inuupahan nito. Binuksan ni Kevin ang pinto ng sasakyan at inalalayan pa ang dalaga sa paglabas. Agad ding naman tumabi si Kevin upang bigyang daan ng dalaga papasok sa gate. Napakarespeto ni Kevin na mas lalong nagpaangat sa pagkababae ni Miriam. Ngayon lamang siya nakaranas ng pagrespeto ng isang lalaki ng ganito. Sa mga nakaraan niya kasi ay may pagninilig agad na nagaganap sa unang date pa lamang. Kahit nakahiga na siya sa kama ay hindi pa rin natapos ang kilig na nadadama niya. Hindi nagtagal ay naging magkarelasyon na din ang dalawa. Sa mismong araw na sinagot ni Miriam si Kevin ay dinala agad siya nito at ipinakilala sa mami niya. Mas bumili pa ng gusto si Miriam dahil sa ginawa nito. Heto na talaga ang lalaki para sa kanya. Maraming paghihirap ang dinanas ni Miriam at iba't ibang trabaho ang pinasok. Kahit ang pagiging taxi driver ay ginawa na niya. Miriam, kahit kakasagot mo lang sa akin ay gusto na kitang pakasalan. Alam kong masyadong mabilis pero ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Wika ng binata na may ngiti sa mga labi. Masyadong mabilis nga. Hindi mo ba gusto na mas kilalanin pa natin ang isa't isa? Tugon naman ng babaeng halos makuryente na sa kilig. Pasasaan ba't dun din naman tayong tuloy natin, mahal? Mahal na mahal kita, Miriam. Pagwika ng binata sabay halik sa kamay nito. 3 buwan lang ang lumipas at ikinasal na nga ang dalawa. Maliit lang ang bilang ng pamilya ni Kevin. Samantalang mga kaibigan lamang ang umatin sa panig ni Miriam. Gayunpaman ay naging masayang araw na yun. Hindi ginalaw ni Kevin si Miriam hanggat hindi sila kinasal, na mas lalong nagpaibig sa babae at pagrespeto nito sa kanya. Sa gabi ng kanilang kasal nang matapos ito ay mangyayari na ang ninanais ng dalawa. Tapos nang maligo si Miriam, nakabalot ang buhok ng tuwalya at naka-lingerie habang pumasok naman si Kevin sa kwarto at tiningnan ng asawa ng may pagnanasa. Tsaka nito naghubad at naligo muna. Napatakan na lang ang babae sa nakita. Hindi siya nagsisisi na pinakasalan niya ang gwapo, mabait at marespeto, mayaman at gifted na si Kevin. Kinikilig na lamang siya sa bawat segundo ng kanyang paghihintay. Hanggang sa naganap na ang hinihintay ni Miriam, umabot sa rurok ng kaligayahan ng dalawa. Sa isang malaki at may 2 palapag ibinahay ni Kevin si Miriam. Sa Singapore naman nanatili ang dalawa ng 1 buwan para sa kanilang honeymoon. Ngunit ang kaligayahan ni Miriam ay nalalapit ng maging impyerno. Sumapit ang 5 buwan ng pagbubuntis ni Miriam. Sa unang pagkakataon ay umuwi si Kevin ng lasing. Hindi na tinanong ni Miriam kung saan ito nanggaling, pagkos ay nilapitan niya ang asawa upang tulungan sa pagbihis. Subalit itinulak siya nito at sinabing, "Lumayo ka nga! Gulo-gulo mo nagbibihis yung tao." Gulat man si Miriam sa ginawa nito ay inintindi na lamang niya ang asawa. Nagmungkahi itong ipaghatid ng hapunan. Sa mga gabing lasing ng asawa ay tila nag-iiba ang pagkatao nito. Pilit naman niya itong iniintindi dahil maayos naman ito kapag hindi nakainom. Hanggang isang araw, habang tinutulungan niya sa paghahanda ang asawa ay tumunog ang cellphone nito. Agad naman kinuha ni Kevin ang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Lumayo ito ng bahagya habang kausap ang nasa kabilang linya. Nagtaka si Miriam dahil hindi naman ganito ang asawa dati. Gumuhit sa utak ni Miriam na baka may ibang babae si Kevin. Minsan ay bumibisita sa bahay nila si Jessica at napawi ang pagkabagot ni Miriam. "Maayos pala ang buhay mo, Mars. 4 ang kasambahay. Bongga!" "Oo, pero 6 a.m. to 6 p.m. lang sila nandito." Tugon ni Miriam. "Ganun? Paano yan kung balak ni baby na lumabas ng gabi? Sinong tutulong sa'yo? Hindi ba't sabi mo 9 p.m. o 10 p.m. na umuwi si Papa Kevin?" Yun nga ang gusto niya May emergency numbers naman ako para if ever, di ba? Paliwanag niya.
Sa ilang beses na napapansin ni Miriam si Kevin na lumalayo kapag may kausap sa cellphone, ay natsyempohan niya rin ito. Minsan isang gabi ay umuwi si Kevin ngunit nagpaalam ito na magbibihis lang at mag-aayos dahil may pupuntahan siya na birthday party ng kaibigan. Muli ay may kausap sa cellphone si Kevin at sa pagmamadali nito ay naiwang bukas ang cellphone at agad na nagtungo sa banyo. Nakita ito ni Miriam at agad na kinuha. Nakita niya sa receive calls ang numero na naka-phone book na 123. Pinindot nito ang call at nagulat sa narinig si Miriam dahil agad nagsalita ang nasa kabilang linya. "Darling, ano ba? Kakatawag ko lang eh. Naghahanda pa ako sa pagdating mo. Miss mo na ba ako agad?" Agad pinatay ni Miriam ang tawag. Isang babae na napakalambing ang boses ang nasa kabilang linya. Hindi maintindihan ni Miriam ang nararamdaman. Kumabog ang dibdib at umiral ang galit. Paglabas ni Kevin sa banyo ay nakita nitong hawak ng asawa ang cellphone. Agad kinuha ni Kevin ang cellphone at nagkatitigan sila. Batid ni Kevin ang galit at mangyak-ngyak na itsura ng asawa. "Birthday? Lang babae? Birthday ng darling mo? Ha?" Buliyaw ni Miriam. "Pwede ba tumigil ka?" Sambulat ni Kevin. "Sino nga yun ha? Niloloko mo ba ako, Kevin?" Galit na tanong ni Miriam. "Sabi ko na nga tumigil ka eh." Sigaw ni Kevin na may gigil sa boses. "So ako pa ngayon ang titigil ha? Anong akala mo sa akin? Uuwian mo sa gabi at sisipingin? Tapos iiwan sa umaga at sa iba ka naman sisiping? Kevin, asawa mo ako. Hindi ako basahan na basta-basta mo lang dadaanan." Naputol ang paglilita niya ni Miriam dahil isang sampal ang isinagot ni Kevin sa kanya. Napahawak na lamang sa pisngi si Miriam sa gulat. "Huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. Asawa lang kita. Binahay at pinakasalan naman kita. Hindi pa ba sapat yun sa'yo, ha?" Sambulat ni Kevin. Tuluyan ang napipi si Miriam dahil sa gulat at sa narinig niya mula sa asawa. Agad namang umalis si Kevin. Habang si Miriam ay tila nawala sa sarili at labis na nagtaka sa sinabi nito. Walang nakitang dahilan si Miriam kung bakit nagbago si Kevin. Para bang biglaan ang lahat. Isang hapunan sa pagitan ng mag-asawa. Tahimik na tila nagpapakiramdaman sa isa't isa. "Oh, bakit hindi ka kumakain?" Tanong ni Kevin habang sarap na sarap sa kinakain. "Ano ba tong nangyayari sa atin, Kevin?" Pagtatakang tanong ng asawa. "Bakit? May nangyari ba?" Tugon ni Kevin at tuloy lang sa pagkain. "Kevin, ano ba?" Sigaw ni Miriam sabay palo sa mesa at tumayo. Tumitig si Kevin at uminom ng tubig at pagkatapos ay tumayo at lumapit kay Miriam. "Sino ka ba ha? Sino bang inaakala mo? Pinulot lang naman kita sa pusali at binihisan. Wala kang karapatan na sigawan ako." Bulong nito sa asawa habang hinila ang buhok. "Ano ba ang nangyayari sa'yo, Kevin? Bakit ka nagkakaganyan?" Mahinang wika ni Miriam na naluluha na. Binitawan siya ni Kevin at pumasok ng kwarto. Kinabukasan ay nagpunta sa pizza parlor si Miriam upang makipag-usap sa kaibigan. Isinangguni nito ang mga naganap. Hindi rin makapaniwala si Jessica sa mga narinig. Napaiyak na lamang si Miriam. Sa bahay ng mag-asawa, isang gabi ay nakahiga na sila at nais ni Kevin na makipagsiping. Hinimas ang balikat ng asawa at hinalik-halikan patungo sa leeg. Umiwas si Miriam, subalit inulit pa rin ni Kevin ang paghalik. Muling umiwas at umusog papalayo sa asawa. Tumayo si Kevin at hinila ang buhok ni Miriam dahilan upang mapatayo ito. Nang makatayo, ay agad sinampal siya ni Kevin. "Ano, Miriam? Siguro may bakang lalaki, no? Mas napapaligaya ka ba niya kumpara sa akin, ha?" Galit na wika ni Kevin. "At ako pa ngayon ang may iba? Samantalang..." Naputol ang pagsasabi ni Miriam dahil muli na naman siyang sinampal at itinulak at dumikit sa dingding. Ininda nito ang sakit sa likod. Agad lumapit si Kevin sabay hila sa buhok ng asawa. Pinatalikod niya si Miriam at pilit na nakapagtalik sa asawa. Napaiyak at napasigaw na lamang si Miriam ngunit wala siyang laban sa lakas ng asawa. Hanggang sa nakaraos na si Kevin at iniwan na umiiyak ang asawa.
Nagbihis ito at umalis. Kinabukasan ay nagpunta si Miriam sa biyanan upang isumbong at humingi ng tulong. Ngunit nabigo lamang si Miriam. Miriam, intindihin mo na lang anak ko at wag na wag mo siyang gagalitin. Sumunod ka lang sa lahat ng gusto niya para walang problema. Mahinahong tugon ng biyanan. Ano po? Hindi niyo po ba nakikita ang mga pasa sa mukha ko? Pati sa katawan ko. Buntis po ako, Mama. Binubugbog na po ako ng anak mo. Pagsusumamo ni Miriam. Batid ni Miriam ang bakas ng takot sa ina ni Kevin at tila may gusto itong sabihin. Ilang sandali pa nang mapagtanto ni Miriam na wala siyang makukuhang suporta mula sa biyanan. Nagpaalam na lamang ito at umalis. Nagtungo siya sa police station upang idulog ang pang-aabuso ng asawa. Matapos ng kanyang salaysay at maibigay ang pangalan ng asawa, ay tumitig ang pulis sa talaan. Tumayo at kinausap ang chief. Ilang sandali pa ay bumalik na ang pulis at kinausap si Miriam. Mrs., kailangan ng ebidensya ng asawa mo nga ang gumawa niyan sa'yo. Paliwanag ng pulis. Hindi pa ba sapat ang nakikita niyo? Ano to? Sinaktan ko ang sarili ko? Pagtataka ni Miriam. May mga cases kasi na gumagawa ng imposible ang misis upang makuha ang pinansyal mula sa mister. Ani ng pulis. Ha? Naririnig mo ba ang pinagsasabi mo? Wala pala kayong kwenta. Ako pa ang binabaliktad mo. Galit at umalis na lamang si Miriam. Kinagabihan ay dumating si Kevin. Galit na galit. Sumisigaw ng tinatawag si Miriam. Sumugod ka sa pulis? Pinahiya mo ako? Walang hiya kang babae ka. Sambulat ni Kevin. Nagtaka si Miriam kung paano nalaman ng asawa ang pagsangguni niya sa mga pulis. Nang makalapit ay pinagsasasampal niya si Miriam hanggang sa napasubsob na ito sa sahig. Pinulot siya ni Kevin at inihagis sa aparador. Bumagsak muli si Miriam at akmang manlalaban, ngunit nakaiwas si Kevin sa pagsampal nito. Hinila ang kanyang braso at sinuntok sa labi si Miriam. Napatihaya sa kama si Miriam na duguan at umiiyak na humihingi ng saklolo. Hinila naman ni Kevin ang mga paa ng asawa at mula sa kama ay bumagsak ito sa sahig. Labis na ininda ni Miriam ang sakit ng pagkakabagsak at ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Tama na! Kevin! Ang bata! Nagmamakaawa ng asawa. Sigurado ka bang anak ko yan, ha? Sigaw ni Kevin. Napasigaw at napaiyak na lamang sa tindi ng sakit ng tiyan hanggang sa dinugo na ito. Nasa sahig pa rin si Miriam. Humihingi ng tulong kay Kevin. Subalit tumingin lang si Kevin sa dumudugong hita ng asawa at iniwan itong nahihirapan. Napahiyaw na lamang si Miriam at pilit gumapang at kinuha ang cellphone na nasa side table ng kama. Dumating si Jessica kasama ang ambulansya. Nakahandusay na sa sahig si Miriam na wala ng malay nang maabutan nila. Nagising si Miriam nang nasa ospital na siya nakaratay. Habang nagpasalamat naman si Jessica at nagising na ang kaibigan. Unang binanggit ni Jessica kung kumusta na ang baby niya. Napailing na lamang si Jessica at umiyak. Alam na ni Miriam na nakunan siya sa 7 buwan na pinagbubuntis niya. Napayakap sa kaibigan at napasigaw na lamang ng iyak si Miriam. Nawala ang bata dahil sa pambubugbog ni Kevin. Magkahalong lungkot at galit ang namutawi sa diwa ng babae. Nang malaman ng mami ni Kevin ang masamang balita ay napaiyak na lamang ito mula sa kanilang veranda. Napatingin sa malayo ang matanda at nanumbalik sa memorya nito ang mga pangyayari sa nakalipas. Ang kanyang anak na si Kevin ay isang bipolar. Inilihim ito ng kanyang ina dahil si Kevin mismo ang nakapatay sa daddy niya. Minsang umatake ang sakit nito ay nagalit ito sa ama at itinulak sa hagdan. Pinalabas ng mami niya na aksidente dahil matapos ng krimen ay umiiyak si Kevin na humihingi ng tawad sa ina. Nangyari ito nung 19 anyos pa lang si Kevin. Sa edad na 21 ay nagka-GF ito na nauwi sa pananakit at pambubugbog. Binayaran ng mami niya ang babae upang hindi na magsampa ng kaso. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sumunod pang GF nito. At ang pang-apat ay napatay ito ni Kevin. Pinalabas nila na nasagasaan niyon kaya namatay. Ilang taon rin na nawalang karelasyon si Kevin hanggang dumating si Miriam sa buhay nito. Sa ikatlong araw ay nasa ospital at nagpapagaling pa rin si Miriam.
Nasa utak niya ang paghihiganti. Dumalaw si Kevin na animoy napakabait na tupa. May dalang mga bulaklak at mga prutas. Lumuhod ito at umiiyak na humihingi ng tawad. Sa mga oras na yun ay naisakta ni Miriam ang asawa. Subalit nagpipigil lang ito at sinakyan ng nais ng asawa na magsisimula silang muli. Gumaling na si Miriam at muling bumalik sa bahay nila Kevin. Tila isang prinsesa ang trato ni Kevin sa kanya. Lumipas ang 2 araw, isang gabi habang mahimbing na natutulog si Kevin. Nagtungo ng kusina si Miriam at binuksan ang stove, tsaka ang LPG. Nag-iwan siya ng nakasinding kandila sa sahig ng kusina at iniwang bukas ang pinto nito. Nagmadaling lumabas ng bahay si Miriam at isinara na ang pinto. Kinuha niya ang isang bag ng mga damit na inihanda niya malapit sa garage. Sumakay ng kotse at pumarada sa di kalayuan. Nang masaksihan na niya ang lumalaking apoy ay agad na siyang umalis. Pinuntahan nito si Jessica at sinamahan ng babae sa probinsya nila. Habang hindi magkanda-ugaga si Kevin sa pag-iwas sa lumalaking apoy, ay wala na si Miriam at napagtanto niya na sinunog ni Miriam ang bahay nila. Nasa 2nd floor kasi ang kwarto nila kaya nahirapan itong lumabas dahil nagmula sa baba ang sunog. Wala nang choice si Kevin kundi tumalon mula sa terrace ng 2nd floor. Dumapo siya sa mga halamanan at agad na tumakbo palabas. Tinitigan niya ang bahay na natutupok na sa apoy, habang ang mga mata nito ay nag-aapoy din sa galit. Ang inakala ni Miriam ay ligtas na siya sa probinsya ngunit nagkamali siya. Isang hapon, habang bitbit ang pinamili, ay nakita niya ang chief of police mula sa kanilang lugar. At may 3 itong kasama at nakasibilyan sila. Agad pumasok sa isipan ni Miriam na maaaring siya ang hinahanap ng mga ito. Nagtago siya at naghintay ng timing upang makauwi sa bahay ng pamilya ni Jessica. Hindi na siya nagtagal at agad lumisan sa lugar. Nang papalabas na siya ng probinsya ay may checkpoint. Naisip niyang walang problema sa documents ng sasakyan at sa kanya. Habang nakatigil siya dahil may 2 pang saunan na kapila, ay nasipat niya ang 2 sa mga pulis na nakita niya kanina. Kinabahan na si Miriam at nagdasal na sana ay hindi makilala ang sasakyan niya. Kung sa bagay ay gabi na rin naman. Ilang sandali pa ay pansinan niya ang paglapit ng 2 pulis at sa kilos nito ay animoy kilala nila ang sasakyan. Lalo pa nang tumingin ang isa sa likurang plaka. Nang ituro ng pulis sa likuran ng sasakyan ay agad na pinaharurot ni Miriam ang kotse. Hindi na siya nakapag-isip pa dahil sa takot. Naalarma ang iba pa at hinabol ng isang patrol car at 2 patrol bike si Miriam. Kinakabahan at natatakot ang namutawi sa ulirat ng babae. Ngunit kailangan niyang mailigtas ang sarili. Pakiramdam niya ay kalaban na niya ang mundo sa sandaling yun. Patuloy pa ang habulan. Subalit sadyang napakagaling magmaniobra ng sasakyan itong si Miriam. Buwis buhay ang ginagawa niyang paglawig sa riles habang papalapit ang napakabilis na tren. Isang dangkal lang ang pagitan upang mahagip siya nito. Napangiti na lang ang babae dahil nasa sistema pa rin niya ang pagiging kaskasera ng kalsada. Natakasan man niya ang mga pulis pero hindi ang pangamba na siguradong ipapahanap na siya ng batas. Dumaan muna siya sa isang ATM machine upang mag-withdraw ng pera. Subalit laking galit niya dahil hindi na siya maka-withdraw. Pina-freeze ni Kevin ang bank account niya. Nag-overnight muna siya sa mumurahing apartel. Tinawagan niya si Jessica upang ipaalam ang nangyari at para makahiram na rin ng pera. Naku Mars, nagpunta dito si Kevin ng nakarang araw at nagtanong kung nasan ka. Nag-aalalang sabi ni Jessica. Basta Mars, dahil ang napag-usapan, wag kang tatawag sa akin. Hayaan mo na ako ang tatawag sa'yo. Pag-aalala ng babae. Kinabukasan ay iniwan na ni Miriam ang kotse dahilan lang upang matuntun siya ni Kevin. Kinuha agad ni Miriam ang remittance na pinadala sa kanya ni Jessica. Alam ng babae na kukulangin ang pera nito kaya wala na siyang maisip kundi ang puntahan ng ama na matagal na niyang hindi nakita. Sana ay naroon na ito sa address na alam niya. Nagtungo ng Davao si Miriam, umaasang makakaharap ang ama. Tama nga ang kanyang nabalitaan noon na umasenso na sa buhay ang kanyang ama. Kasambahay ang nagbukas ng gate at inalam ang pakay niya. Sinabi niya na empleyado siya ni Mr. Lopez at may kailangan na ibigay ng mga papeles.
Pinatuloy naman siya ng kasambahay at pinaupo sa sala. Kasalukuyang naghahapunan ang pamilya na itinugon ng kasambahay na may naghahanap sa kanya. "Oh, kumain na lang kayo dito. Haharapin ko lang yung sorbong to. Di makapaghintay ng bukas." Tumayo si Mr. Lopez at nagtungo sa sala. Nakita niya ang isang babae na agad tumayo nang masilayan siya. Kunot noo na lumapit ang matanda sa babae. Animoy namumukhaan niya ito. "Mukhang nakakakita kayo ng multo ah. Kumusta, Papa?" Panimula ni Miriam. Agad siyang dinala ng ama sa labas. "Miriam, anong ginagawa mo dito? At huwag mo akong tatawagin Papa. Baka may makarinig sa'yo." Sambit ng ama. "Oo na, hindi rin naman ako magtatagal eh. Nandito ako para singilin ka sa maraming taon na obligasyon mo sa akin." Wika ni Miriam habang tumitingin sa paligid. "Ano bang pinagsasabi mo ha? Kung pera ang kailangan mo, pwede ba? Huwag dito." Tugon nito. "At bakit bigla-bigla ka na lang susulpot dito? May nangyari ba?" Dagdag pa ng ama. "Bukod sa namatay si Mama dahil sa konsumisyon sa'yo, pinaghahabol ako ng batas. Kaya kailangan ko ng pera pa. Yun lang at hindi mo na ako makikita habang buhay." Direktang tugon ni Miriam. "Bakit? Ano bang ginawa mo?" Pag-usisa ng ama. "Sinunog ko ang bahay ng walang hiya kong asawa." Sambit nito. "Ano? Anak na, may asawa ka na pala? May apo ba ako?" Tanong ng ama. "Pinatay ng hayop na yun ang apo mo." Paglalahad ni Miriam. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at sinabing bukas ay magkakapera na siya. Pinadali niyang paalisin ito nang makuha nito ang numero ng anak. Umalis si Miriam habang tinitingnan ng laki ng bahay ng ama. Napaiyak na lamang ito. Kinabukasan ay kinontak siya ng ama. Sa isang restaurant may tatagpuin siyang lalaki na may dalang pera. Nang makuha ni Miriam ang bagay, agad na siyang bumalik sa nirerentahang kotse. Laking gulat ni Miriam dahil limpak-limpak na salapi ang nasa bag. Nasa 2 milyon ito. Binalak niya na magsimula ng bagong buhay sa Southern Leyte. Mula sa Davao ay kailangan niyang magbus patungong Surigao at saka isasakay ang bus sa Roro papuntang Maasin. Habang nakaupo sa bus terminal ay kandong na niya ang bag ng pera habang nasa paana naman niya ang maleta ng mga damit. Natanong niya sa sarili na ang isang malayang babae na katulad niya ay pinaghahanap na ngayon ng batas. Parang napapraning na nga ito kapag nakakakita kahit security guard lang. Maya-maya pa, mula sa pagkakayuko niya ay napansin niya ang pares ng leather shoes. Pag-angat niya ay isa ito sa mga 2 pulis na kakilala niya. Tumitingin ito sa paligid na parang may hinahanap. Kumabog ng husto ang dibdib niya. Nasa tabi lang niya mismo nakatayo ang pulis na humahabol sa kanya. Parang kandilang tumirik si Miriam sa takot. Tagaktak ang pawis dahil sa kaba. Halos 1 minuto rin ang pagpipigil niya. At nang lumakad pa palayo ang pulis na nakasibilyan ay agad siyang lumipat ng upuan palayo. Ngunit hindi pa rin mawala ang posibilidad na mahuli siya nito. Kaya tumingin muna sa paligid at tuluyang lumabas ng terminal. Pumara ng taxi at hindi alam ang pupuntahan. Sa SM Lanang bumaba si Miriam. Kumuha siya ng kwarto sa seats. Umupo saglit sa kama at humiga. Nakatulog sa pagod ang babae. Nagising siya dahil sa katok sa pinto. Pagbukas niya ay sinalubong siya ni Kevin. Agad na paatras ang babae ngunit naabot ang kamay niya. Hinina siya nito at sinalubong ng sampal. Bumagsak siya at agad na gumapang palayo. Pinulot siya ng asawa at muling binugbog. Nakapulot ng vase si Miriam at inihampas sa ulo ni Kevin. Bahagyang napalayo at nahilo ang lalaki. Agad tumakbo papuntang pintuan ng babae ngunit napatid siya ni Kevin dahilan ng pagkakasubsob niya sa sahig. Muli siyang hinila ni Kevin at dinala sa bintana at doon siya sinakal ng asawa. Hirap na siya sa paghinga hanggang iniangat ni Kevin ang kanyang hita at tuluyang inihulog sa bintana. Napasigaw at napabangon bigla si Miriam. Winasiwas pa nito ang mga kamay at napagtanto niya na binabangungot pala siya. Natigilan siya at napaiyak na lamang. Umaga, sa Antipolo Police Station ay kausap ni Kevin ang chief tungkol sa estado ng paghahanap kay Miriam. Patuloy pa rin nila itong nasusundan sa tulong ng mga koneksyon nito.
Mukhang mahihirapang makalabas ng Davao ang asawa mo. Nakaalerto ang mga kontak natin sa mga terminal, Paliparan at Pier. Ulat ng chief. Natenga pala ang hayop na yun sa Davao. Humanda siya sa akin. Sambit ni Kevin. Ano bang balak mo? Tanong ni Chief at ngumiti lang si Kevin. Dahil isang exporter si Kevin ay hindi nakapagtataka na marami itong kakilala sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, maingat na lumabas si Miriam upang bibili ng plane ticket at iilang gamit. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng bangketa ay nakita niya sa front page ang isang tabloid ang mukha niya. Wanted, Miriam Lopez Madrigal, Case Arson. Nang mabasa ay nagmadali na itong bumalik sa suits upang kunin ang mga pera at gamit. Nagsuot ng sombrero at shades ang babae habang pilit na maging normal na nakihalubilo sa mga tao. Alam niyang may mga nakaabang na sa kanya sa lahat ng exit ng Davao. Habang kumakain siya sa isang karinderya ay narinig niya ang usapan ng tindero at customer. Mukhang magkaibigan ng mga ito. Ang lalaking customer ay may-ari ng L Forward na may kargang mga mangga. Narinig niya ang pupunta ito sa Trento Agusan del Sur upang mag-deliver. Maiging nagmasid ang babae sa paligid at nang makatsyempo ay sumakay ito sa truck at nagtago sa mga karga nito. Pinilit niyang makahinga kahit patagilid sa masikip na truck at ilang minuto pa ay umandar na ito. Gumuhit ang ngiti sa mukha ng babae dahil makakalabas na siya ng Davao. Ilang oras pa ay nakarating na nga sa wakas ang truck sa lugar. Nakiramdam muna si Miriam sa paligid. Umahon ito ng patago at nang mabatid niya na walang tao ay agad siyang tumayo at tumalon. Hoy, kinsa ka? Sigaw ng driver. Natigilan si Miriam at pansin niya na walang kabahay-bahay sa paligid. Napagtanto niya na tumigil lang pala upang umihi ang driver. Mamang driver, pasensya na po. Wala kasi akong pamasahe kaya... Naputol si Miriam sa pagsasalita. Taga Maynila ka ba? Tanong ng driver. Opo, pasensya na talaga. Pagmamakaawa ni Miriam. Pinasakay ng driver sa front seat si Miriam at doon ito inusisa. Alam ng driver na nagsisinungaling ang babae, pero batid niya na may tinatakasan ito. Ako si Michael. Alam ko nagsisinungaling ka. Dati akong sundalo kaya gamay ko ang mga taong nagsasabi ba ng totoo o hindi. Pagpapakilala ng lalaki. Kinabahan si Miriam sa nalaman dahil dati pala itong alagad ng batas. Hindi na siya nag-atubiling ipakita ang tabloid. Nagpaliwanag rin siya sa totoong nangyari. Mas mahihirapan lang siya kapag gagawa pa siya ng kwento. Lubos din ang pagmamakaawa niya kay Michael, ngunit batid niya na mabuting tao ito. Nagdesisyon ang lalaki na iiwan muna niya sa tiyahin si Miriam upang idiskarga sa bayan ang mga mangga. Ipinakilala niya si Miriam sa tiyahin. Malugod naman itong tinanggap ng tiyahin at inakala nung una na kasintahan ito ng pamangkin. Kasama nito sa bahay ay ang asawa at 2 anak. Upang wala ng mahabang paliwanag ay sinabi na lang ni Michael na pamangkin ito ng kaibigan na taga Nabunturan at sasama sa kanya pabalik ng Davao bukas at doon sasakay ng eroplano pabalik ng Maynila. Michael Domingo, 40 anyos. Umalis sa pagkasundalo nang madamay ang pamilya sa isang ambush at namatay ang mga ito. May taniman ng mangga sa Davao at binuhos ang sarili sa negosyo. Takip silim nang makabalik si Michael. Nanatnan niyang masayang nagkwentuhan ang mag-anak kasama si Miriam. Pagkatapos ng hapunan ay seryosong kinausap ni Michael si Miriam sa may kamalig. Dama nito ang pighati ng isang babae na nawala ng anak. May tila bahagi sa sarili ni Michael na nakikita niya kay Miriam. Aminado rin siya sa sarili na maganda ang babae, subalit nababalot ito ng puot at galit. Napagkasunduan nila na pansamantalang tutuloy si Miriam sa kapatid nito at nakatira sa San Francisco, Agusan del Sur. At kinabukasan ay tumungo agad sila sa lugar. Malayo sa bayan ang kapatid ni Michael kaya maigi ang lugar sa nagtatagong si Miriam. Kinausap din ni Michael ang kapatid nitong si Olivia ng masinsinan. Binanggit nito na naniniwala siya sa babae at nais niya itong tulungan. Nagdadalawang isip man ay dama ni Olivia ang paghihirap ng babae. Bilang napapaligiran dati ang lugar ng mga rebelde ay natutong gumamit ng armas si Olivia sa tulong na rin ng namayapang ama upang maipagtanggol man lang ang sarili.
Hindi nagtagal ay nagkapalagayan na rin sila ng loob ni Olivia. 2 beses sa isang linggo ay nagpupunta si Michael. Tinuruan ng magkapatid si Miriam na ipagtanggol ang sarili. Sa 4 na buwan na pananatili sa poder ng ibang tao ay natuto ng makipaglaban si Miriam. Isang araw ay nag-usap sina Michael at Miriam. Ano nang balak mo ngayon? Mukhang napagod na ang asawa mo sa paghahanap sa'yo. Panimula ni Michael. Hindi habang buhay ay magtatago ako, Michael. Handa na akong labanan siya. Tugon ni Miriam. Teka lang nga, ano bang binabalak mo? Pag-aalalang tanong ng lalaki. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Lalong-lalo na ang anak ko. Seryoso at ginawi ka ni Miriam. Miriam, hindi man ako sang-ayon sa binabalak mo. Gusto ko lang sabihin na may babalikan ka dito. Tugon ni Michael. Nakabalik ng Maynila si Miriam. Nagmanman siya sa asawa niya at napag-alaman niyang nasa Bulacan na ito nakatira. Sa gabi ng kaarawan ni Kevin ay nasa labas na kamasid lang si Miriam sa loob ng kotse. Sige, magsaya ka lang, hayop ka. Nabibilang ng araw mo. Wika ni Miriam sa sarili. Nakita rin niya na dumating ang iilang pulis na nakasibilyan kasama ang chief. Napagtanto niya na magkaibigan pala si Kevin at ang mga pulis. Buo na ang loob ni Miriam na wakasan ang buhay ng asawa. Minsan isang gabi, sinundan niya ito pauwi ng Bulacan. Nang makatsyempo ay biglang nag-overtake ang babae at dinikatan ng husto ang kotse ni Kevin. Sa pagkabigla ay nakabig ng husto ng lalaki pa kanan ng kotse. Ngunit binigga pa ito ni Miriam kaya sumampa ang kotse ni Kevin sa concrete canal. Tumagilid ito. Nakabitin si Kevin sa seatbelt nito at labis na nahihirapan dahil sa pagtagilid ng sasakyan. Hindi rin niya nakuha ang plate number dahil sa bilis ng pangyayari. Habang tawang-tawa naman si Miriam sa kanyang ginawa. Galit na galit man si Kevin ay iniisip na lamang niya na mga kabataan iyon na nagtitrip sa mga motorista. Makalipas ang 2 gabi ay muling inulit niya ang pagdikit sa kotse na itim. Nakaiwas na si Kevin sa sandaling ito at nakuha pa niya ang plate number. Hindi tumigil ang kotse sa pangaasar sa lalaki. Nagpaungusan ng 2 sa pagmamaneho. Nang makahanap ng tiyempo ay binangga ni Kevin ang likuran ng kotse. Paulit-ulit. Nakadama ng pangamba si Miriam dahil hindi na niya halos makontrol ang manibela. Sa muling pagbangga ni Kevin ay nagpreno ng matindi si Miriam at agad lumiko sa kanan at bumuelta siya. Siya naman ngayon ang nasa likuran ni Kevin. Walang tigil niyang binabangga ang likuran nito. Walang paki ang babae kung masira man ang kotse niya. Isang baliw na ang naiisip ni Kevin sa taong nagmamaneho nito. Hanggang sa bumangga sa konkretong poste ang kotse nito. Habang nakahinto ang itim na kotse sa unahan niya ng ilang metro, ay agad namang tumawag si Kevin sa kaibigang pulis. Ipinaalam niya ang numero ng itim na kotse. Ilang sandali pa ay umandar muli ang itim na kotse at nagbabandya itong umatras at babanggain siya. Kaya naman nagmadali si Kevin na tumakbo. Isang malakas na tunog ng pagsalpok ang nangyari. Sa tingin ni Kevin ay talagang papatayin siya ng taong iyon. Dahil may mga ibang motorista na paparating, ay mabilis na umalis si Miriam sa lugar. Kinabukasan ay nalaman na ni Kevin kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. Agad nilang pinuntahan ng isang car rental office. Sinauli sa nanggangalang Ellen Enriquez ang sira-sirang sasakyan. Binayaran ito ng buo, tsaka umalis. Bumalik na lamang sila sa istasyon at doon napag-alaman na ang pangalan na nabanggit ay patay na. Hindi lubos maisip ni Kevin kung sino at ano ba talaga ang dahilan kung bakit may taong balak siyang saktan. Wala naman siyang kaaway, maliban na lang sa asawa niya. Binuksan ni Kevin ang posibilidad na maaaring si Miriam ang magawa ng lahat ng iyon. Boss, bubuksan ba natin ulit yung kasong arson sa asawa mo? Tanong ng pulis. Wag, kung si Miriam nga talagang may pakana nito, makikipaglaro ko sa kanya. Tugon ni Kevin. Ilang gabi na rin na tila nagpapahuli itong si Kevin sa babae, habang nakatago at nagmamasid ang kaibigang pulis. Pero walang babae at walang sasakyan na nagtangka kay Kevin. Hanggang isang gabi ay muli ay may sumusunod na kulay silver na sasakyan kay Kevin. Agad nitong inalerto ang mga kaibigan. Nagmadali ang 2 kaibigan at may dalang mga armas at pinuntahan ang lugar kung saan nagpapahabol lang si Kevin.
Sa pagkakataong ito ay naging maingat na si Kevin. Biglang nawala sa paningin ni Miriam ang kotse ng asawa matapos itong lumiko. Pinabagal niya ang takbo habang nagmamasid sa paligid. Nang biglang may bumangga sa kanya na isa pang kotse mula sa kanang bahagi. Lumabas ang dalawang lalaki na may nakatutok na baril. Agad pinaharurot ni Miriam ang sasakyan. Sumunod din agad ang kotse ni Kevin, nakaabang lang pala. Mag-overtake na sana si Kevin at nakatutok na ang baril. Batid niya na bukas ang bintana. Nang nagtabi ang dalawang sasakyan ay laking gulat ng lalaki dahil ang nasa driver's seat ay ang asawa niyang dahan-dahan na lumilingon sa kanya. Hindi nakapagpaputok si Kevin. Bumalik ang ulirat nito nang si Miriam na ang may tutok na baril at agad na pinaputukan si Kevin. Gumewang-gewang ang kotse nito, ngunit nakabawi agad. Umuusok na sa galit si Kevin. Napagtanto niya na si Miriam palang nagtangka sa kanya. Patuloy na pinaghahabol si Miriam ng dalawang kotse. Hindi rin siya makaporma dahil pinagbababaril din siya nito. Dumako na sila panorte at may mga kalsadang gilid ay pampang. May mga pagkakataon na natatabihan na niya ang asawa. "O Miriam, takbo! Hayop kang babae ka! Papatayin kita ngayon!" Sambulat ni Kevin. "Ikaw ang hayop, animal ka! Hindi ako titigil hanggat nabubuhay ka! Ako ang bangungot sa bawat gabi mo, Kevin!" Sigaw ni Miriam. Pinaputukan ni Kevin at binangga ang kotse ni Miriam. Dumagdag pa ang isang pulis sa pagbaril. Dahil gabi at labis na ang tensyon, huli na nang mapansin ni Kevin ang railing ng sasakyan. Nagsisimbolo ito na paliko ang kaliwa. Dumiretso ang kotse ni Miriam. Bumangga ito sa railing at nahulog sa bangin. Sumalpok ang kotse sa dagat. Unti-unti itong lumubog habang si Miriam ay pilit inaalis ang sarili sa seatbelt. Dumaan siya sa bintana at lumangoy palayo sa kotse. Samantalang nasaksihan ni Kevin ang pagbagsak ng kotse at napangisi na lamang ito. "Sa tingin mo, buhay pa kaya ang hayop na yun?" Tanong nito sa kasama. "Imposibleng mabubuhay pa yun, boss. Tadtad ng bala ang sasakyan at nahulog pa sa dagat." Tugon naman ito. Umalis sila sa lugar ngunit hindi pa rin nakakampante itong si Kevin. Pinagdasal na lamang niya na sana ay tuluyan ang nawala sa buhay niya ang asawa. Nakarating sa mabatong dalampasigan si Miriam. Pagod man at natatakot, ay laking pasasalamat na lamang niya dahil mga galos lang ang natamo niya. Isinumpa niya na sa muling paghaharap nila ni Kevin ay siya na ang magwawagi. Habang nagpapakain ng mga alagang itik si Olivia, ay nasilayan niya mula sa labas ng kawayang bakod ang isang babae. Si Miriam pala ito. Nagmadali si Olivia at agad na niyakap ang dismayadong itsura ng babae. Sa loob ng bahay ay malungkot na sinangguni nito ang karanasan sa paghihiganti niya kay Kevin. Nang makatulog na si Miriam ay tinawagan ni Olivia ang kapatid tungkol sa pagbabalik ng babae. Maagang dumating si Michael. Naabutan niya na nagkakapipang mag-anak kasama si Miriam. Hindi maipaliwanag ang kasiyahan na nararamdaman ng lalaki sa muling pagkikita nila ni Miriam. Sa tuwa ay napayakap siya dito. Ilang segundo pa ay napagtanto nito ang ginawa. Agad bumitaw sa babae na nahihiya. "Mukhang napasaya mo si kuya." Sambit ni Olivia na may pang-aasar. "Miriam, kumusta ka na? Ano bang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Michael. Sa kamalig nag-usap ang dalawa. Sa mga narinig ay nakadama ng takot si Michael para kay Miriam. Kinumbinsi niya ito na kalimutan na lang ang lahat at manatili na lang sa kanilang lugar. "Maraming beses na gusto ko nang sumuko. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko." Emosyonal na sabi ni Miriam. "Miriam, alam ko na hindi kita mapipigilan sa mga nais mo. Pero nandito lang kami. Handa kaming sumuporta sa iyo. Nandito lang ako." Tugon ni Michael. Lumipas ang mga araw. Napapadalas palalo ang pagbisita ni Michael. Patid ni Miriam na may pagtingin sa kanya ang lalaki ngunit hindi niya ito binibigyan ng pansin dahil nakakulong pa rin ang puso't isip niya sa nakalipas. Isang pusong nakakulong sa puot at galit at isipang nakakulong sa determinasyong makapaghiganti. "Michael, bakit hindi ka nag-asawang muli?" Tanong ni Miriam. "Ewan ko. Siguro hindi ko lang mabitawan ang nakaraan. Ang nangyari sa mag-ina ko."
Malungkot na tugon ni Michael. Ikaw naman, kung matapos mo na ang binabalak mo sa asawa mo, ano nang plano mong gawin? Bawing tanong ni Michael. Hindi ko alam. Hinahangad ko lang na maging malaya muli. Sagot ng babae habang nakatanaw sa malayo. Sa mga lumipas na panahon ay hindi maikaila ni Miriam na may namuon ng pakiramdam ang kanyang puso para kay Michael. Subalit pilit niya itong winawaksi. Pagkus ay ginugol ang sarili sa pag-iensayo at sa pagtulong kay Olivia sa hanap buhay. Minsan ay nakikibalita rin siya sa kaibigan na si Jessica at ayon dito ay normal naman daw ang pamumuhay ni Kevin. Naging maayos at masaya ang buhay ni Miriam sa Agusan del Sur. Natuto na rin siya ng lingwahe dito. Katuwang siya ng pamilya ni Olivia sa pagbebenta ng mga itik, manok, baboy at saka mga kambing. Sa bawat harvest din ng mangga ay tumutulong si Miriam pati sa pagdi-deliver nito sa karatig lalawigan. Sa bawat ensayo ni Miriam sa pamamahala ni Michael ay batid ng lalaki na gigil pa din si Miriam na makapaghiganti. Minsan ay nahuhuli niya itong umiiyak. Naging kadamay na rin ni Miriam si Michael sa mga panahong binabalot siya ng lungkot. Samantala, sa mga panahon na wala nang pagpaparamdam si Miriam ay inisip na talaga ni Kevin na patay na ito. Patuloy sa pamumuhay ang lalaki at kung sino-sinong babae ang kinakasama. Naging kampante na rin siya at unti-unting nawala sa isip si Miriam. Lumipas ang 2 taon, habang nakatanaw lang si Miriam sa maliit na nayon ay may mga tao na simple lang ang buhay ngunit masaya. Hindi man mayaman ngunit kontento sa buhay si Olivia at si Michael na laging nakasuporta sa kanya. Nais na ni Miriam na tambusin ang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Dahil sa kagandahang loob ng mag-anak ni Olivia ay nais niya itong bigyan ng pasasalamat. Isang gabi, sa Davao City, pinuntahan niyang muli ang kanyang ama. Hindi na siya pumasok sa bahay bagkus ay hinintay lang ang ama sa labas. Oh, sino ka na naman? Miriam? Pagkagulat ng ama. Anong krimen na naman ang ginawa mo ha? Bakit ka nandito? Dagdag ng ama habang lumilingon sa paligid. Balak palang gagawa ng krimen, pero hindi yan ang pinunta ko dito. Gusto ko lang kunin ang natira pang obligasyon mo sa akin. Wika ng babae. Nahihibam ka na ba, Miriam? 2 milyon ang binigay ko sa iyo ah. Pagpipigil ni Mr. Lopez. Pero kulang pa yun. Sige, magpapakilala na lang ako sa pamilya mo. Tugon naman ni Miriam. Huwag mong gagawin yan. Maayos ang buhay namin. Huwag mong guluhin. Sambit ng ama. So ano pang hinihintay mo? Pangungulit pa ni Miriam. Yun pa rin ba ang number mo? Tanong ng ama sabay kuha sa cellphone. Nang maibigay ni Miriam ang kanyang numero, ay umalis na din ito. Gaya ng dati ay may kinatagpo na naman si Miriam sa isang restaurant, ngunit babae na ito. 3 milyon ang laman ng bag. Biglang tumawag ang ama at nagwika ng huling beses na ito. Bumalik agad si Miriam kay Olivia. Sinabi niya rito na babalik na siya ng Maynila at tatapusin na niya ang dapat tapusin. Nabigla si Olivia sa biglaang desisyon ni Miriam. O heto, ituring mo na lang na pasasalamat ko to sa pagkupkup niya sa akin. Inabot ang bag kay Olivia. Ay Diyos ko po, ano to Miriam? Saan galing to? Gulat na sabi nito. Huwag kang mag-alala, legal yan. Tsaka huwag ka nang tumanggi. Tugon ni Miriam. Nagpaalam na rin siya sa pamilya nito, ngunit nangakong babalik siya. Bago tuluyang umalis, ay pinuntahan niya si Michael. Pinigilan naman siya nito ngunit buo na ang kanyang loob. Para na rin ito sa katahimikan ng kanyang sarili. Lumipad ng Maynila si Miriam. Kahit si Jessica ay hindi niya sinabihan. Mas mabuting walang alam ang kaibigan. Hapon na nang lumapag ng eroplano. Umupa na naman siya ng sasakyan gamit ang peking dokumento na may pangalang Glendang Monterreal. Agad nagtungo ng Bulacan ang babae. Kumpirmado doon pa rin na nakatira si Kevin. Pabor kay Miriam ang aksidenteng yon dahil nasa isip ni Kevin na patay na ang asawa. Ilang araw muna niyang tiniktikan ng galaw ni Kevin. Hanggang sa Sabado ng gabi ay mangyayari na ang plano ni Miriam. Sa pagkakataong ito ay titiyakin ni Miriam na tapusin na ang asawa. Alam niyang malaking kasalanan ito,
Ngunit alam din niya na malaki ang impluensya at yaman ni Kevin ay mababaliktad lang ang batas nito. Maiksing buhok at iniba na ni Miriam ang pananamit. Inihanda na rin niya ang mga bagay tulad ng 2 metal punch ring, black cotton hand gloves, signal jammer, dagger, knife, 9mm pistol, and steel-toe shoes. Ang bahay ni Kevin ay may 2 palapag, ngunit hindi ito kasing laki ng bahay nila dati sa Antipolo. Subalit isang modernong disenyo ito na nakatayo sa malawak na lupain. May 5 feet na taas sa bakod at mag-isa lang dito si Kevin. Malayo ang agwat ng mga kapitbahay na halata puro mayayaman ang nakatira. Sa di kalayuan ay nakaparada lang si Miriam. Gamit niya ang isang itim na SUV. Bandang 10:00 na ng umaga umalis ng bahay si Kevin. Nang makalayo na ang asawa ay pinaandar na ni Miriam ang sasakyan at pumarada ng ilang metro sa bahay ni Kevin. Tila normal lang na naglalakad ang babae at nang masipat niya na walang tao sa paligid ay inakyat niya ang bakod sa likuran. Isa din sa inaral ni Miriam ay ang pagbubukas ng pinto. Kaya naging madali na lamang sa kanya na pasukin ang likurang pinto. Marahan siyang pumasok at siniguradong walang ibang tao. Nilibot niya ang buong bahay at nang masigurado na mag-isa lang siya, ay umupo ito sa sofa. Sumandal at huminga ng malalim. Nasa 9:00 o 10:00 na ng gabi umuwi si Kevin. Naalala niya na hindi pa pala siya nag-aagahan kaya nagmistulang may-ari ng bahay si Miriam. Kinain niya lahat ng nagustuhan niya sa ref. Uminom siya ng soft drinks at beer. Pagsapit ng 1:00 ng hapon ay nag-umpisa ng aralin ni Miriam ang bawat sulok ng bahay, pati ang madadaan nito paakyat at pababa. Inaral din niya ang posibleng exit niya kung baka sakali ay may mangyaring hindi naaayon sa plano niya. Inalam din niya ang electrical system ng bahay. Nakita niya ang isang alloy baseball bat na nakasabit sa likuran ng pinto ng kwarto ng asawa. Kinuha niya ito at ipunesto sa ilalim ng hagdan patungo sa second floor. Sumapit na ang 9:00 ng gabi. Determinado man ay kinakabahan pa rin si Miriam. Doon siya nakapwesto sa electrical center ng bahay na nasa ibaba at nakapaloob sa isang maliit na kwarto. Ilang minuto pa ay narinig na niya ang sasakyan na papasok. Alam niyang si Kevin ito dahil may kausap pa ito sa cellphone habang pumapasok sa bahay. Nakaugalian na ni Kevin na iinom ng tubig pagkarating sa bahay. Habang kausap ang isang babae sa cellphone ay binuksan ang ref. Nagtaka siya dahil nasa ibang pwesto ang pitsil, pero dinedba na lamang niya ito. Nang matapos ang usapan sa cellphone ay uminom na siya ng tubig. Tiningnan niya ang pitsil at muling ibinalik sa ref. Nagpatuloy na ang lalaki paakyat. Pagsarado niya ng pinto ay napansin niya na wala doon ang kanyang baseball bat. Hinanap niya ito, ngunit muling tumawag ang babae. Nawala sa isip ni Kevin ang baseball bat at nagmadali itong naghubad at tumungo ng banyo. Batid ni Miriam base sa narinig na aalis si Kevin. Habang naliligo ang lalaki ay pinagana na ni Miriam ang nakaset up na signal jammer. Pinakiramdaman niya ang ginagawa ng lalaki. Nang matapos na sa pagbihis si Kevin ay paglabas niya ng kwarto ay biglang nawala ang kuryente ng bahay. Umilaw ang iilang emergency light. Pagsilip niya sa labas ay may ilaw naman ng mga kapitbahay. Kaya pinuntahan niya ang plangka sa baba. Gamit lamang ang ilaw ng cellphone. Naiirita siya dahil tila hindi ito gumagana. Balak niya sanang tawagan ng maintenance ng subdivision ngunit walang signal ang cellphone. Dahil oras na pag-alis niya ay ninais nito na ipagbukas na lamang ang problema sa ilaw. Akmang palabas na ng bahay si Kevin. May date ka? Boses ng isang babae na nasa itaas. Tumingala si Kevin habang inaaninag niya ng gusto ang tao sa taas. Nakasampa ito sa glass railing at napagtanto niya na si Miriam iyon. Bahagyang napaatras sa gulat si Kevin. Oh, gulat ka? Huwag ka mag-alala. Hindi ako multo. Miriam? Yes, it's me. And I'm back to kill you. Matapang ka na talaga, asawa ko. Oo, matapang na ako. At matakot ka na. Wow. Takot na takot nga ako, Miriam. Akmang bubuksan na ni Kevin ang pinto ay agad itong binaril ni Miriam gamit ang naka-silencer na baril. Pinatamaan niya ang pinto. Napaatras si Kevin.
Oh, wait. Hindi naman patas to. May baril ka tapos ako wala. Natatawang sabi ni Kevin. Bakit? Kailan ka ba naging patas, hayop ka? Sambit ni Miriam habang humakbang na pababa ay nakatutok pa rin ang baril. Miriam, pwede naman natin itong pag-usapan oh. Pagkukunwari ni Kevin. Nang makalapit na si Miriam at nakatutok pa rin ang baril ay biglang inihagis ni Kevin ang dala niyang coat at natakpan ng mukha ni Miriam. Agad inagaw ni Kevin ang baril. Nag-agawan sila. Inangat ni Kevin ang mga kamay ni Miriam at agad na tinuhod niya ang sikmura ng babae. Napayuko si Miriam at naagaw ni Kevin ang baril, ngunit agad umikot ng sipa si Miriam at tumilapo ng baril sa ilalim ng hagdan. Nagbuno ang dalawa sa pagitan ng babae at lalaki. Nagugulat si Kevin dahil marunong mag-self-defense ang asawa. Subalit sa laki at lakas ng lalaki ay napangibabawan niya ang babae. Nasuntok niya ng 2 beses bago bumagsak. Hinila niya ang mga paa ngunit isang suntok ang binitawan ni Miriam. Dahil sa punch ring nito ay nasaktan ng husto si Kevin at agad na tumugo ang ilong. Tumayo si Miriam at pinagsisisipa si Kevin. Nahawakan ni Kevin ang hita ng babae at saka ito hinambalos ng suntok. Napaatras si Miriam at ininda ang pagkakasuntok sa kanyang hita. Iniharang ni Miriam ang upuan at agad na tumayo sa itaas. Hinabol naman yun ni Kevin sa itaas at hinarap siya ni Miriam. Mano-mano at walang panama si Kevin sa galing ng babae. Bugbog ang inabot nito sa asawang matagal nang nag-ipon ng galit. Subalit na isahan pa rin siya ni Kevin. Muli siyang nahawakan nito at idinikit sa dingding at sinakal. Nanumbalik sa memorya ni Miriam nang minsang ginahasa siya ng asawa habang nakadikit sa dingding. Pilit niyang inabot ang mukha ng lalaki, ngunit hirap siya dahil sa pagkakasakal nito. Tinapakan niya si Kevin at labis itong nasaktan sa steel toe na sapatos ng babae. Mumitiw ito ngunit nagpakawala agad ng suntok. Tumilapon si Miriam sa pinto ng kwarto ni Kevin. Pinuksan niya ito at pumasok sa loob. Hinabol siya ni Kevin at sinipa. Napasubsob ang babae sa sahig. Sa diwa ni Miriam ay ang eksena noong napasubsob siya habang nagbubuntis siya. Hinawakan ni Kevin ang buhok niya at hinampas niya sa kama ang babae. Lumapit si Kevin, ngunit agad namang sinipa ni Miriam. Napaatras ito ng bahagya. Agad bumangon paikot si Miriam sa kabilang bahagi ng kama. Hindi mo na mauulit ang ginawa mo sa akin, hayop ka! Paano yan? Nasa kwarto ulit tayo. Kinuha ni Miriam ang dagger sa kanyang tagiliran at sinunggaban si Kevin. Umilag ito, ngunit nahagip ni Miriam ang kanang kamay nito at nasugatan. Napangiwi sa sakit si Kevin habang umaatras dahil sa nagwawalang babae. Hanggang sa naitarak ni Miriam ang dagger sa dingding at naging pagkakataon nito kay Kevin at nasuntok sa tagiliran si Miriam. Napayuko ito. Muli siyang sinuntok ni Kevin ngunit nasalo niya ang kamay. Hinila niya ito at sabay siko sa lieg ni Kevin. Animoy na bilaukan ng matindi si Kevin. Hindi na sinayang ni Miriam ang pagkakataon. Pinagsusuntok niya ang mukha ng lalaki. Sa bawat suntok nito ay ang pag-alala ni Miriam sa mga pananakit nito sa kanya. Halos mawala na ng lakas si Kevin sa walang tigil na pagsuntok ng babae. Nakalabas na sila ng kwarto dahil sa panununtok ni Miriam. Napasandal na lang sa glass railing si Kevin. At heto para sa anak ko. Isang napakalakas na suntok sa dibdib ang ibinigay ni Miriam at naging dahilan ng pagkahulog ni Kevin. Tumama ito sa glass table at wasak ang mesa. Kumalat agad ang dugo sa sahig mula sa ulo ni Kevin. Dahan-dahan na dumungaw si Miriam sa baba at nakita niya ang nakabulagta na asawa. Bumaba siya ng hagdan. Tinitigan niya ang nakadilat na asawa. Kinuha niya ang baseball bat sa ilalim ng hagdan. Akmang papaluin na niya ito ay isang panggigigil na lamang ang nagawa ni Miriam. Batid niya na patay na si Kevin. Ilang sandali pa ay nagmulat sa ulirat si Miriam at saka lang pumasok sa diwa na napatay talaga niya si Kevin. Agad niyang kinuha ang mga bagay na dala niya at kumpiyansa siya na walang bakas ng fingerprint sa lugar dahil sa hand gloves niya. Kinuha din niya ang pera sa wallet ni Kevin at ginulo niya ang drawer nito. Pinagmukha niyang pagnanakaw ang dahilan sa pangyayari. Agad tumakas si Miriam, sumakay ng kotse at umalis na sa lugar.
Umiiyak man ay napatawa na lamang si Miriam dahil sa wakas ay malaya na siya. Muling nanumbalik ang pakiramdam ng isang happy-go-lucky na babae. Ang kalayaang matagal na niyang inaasam ay nakamit na rin niya. Kinaumagahan habang nasa maliit na hotel ay napakinggan ni Miriam sa radyo ang balitang pinatay na CEO sa motibong pagnanakaw. Napangisi na lamang si Miriam habang humihigop ng kape. Subalit hindi pa pala tapos si Miriam. May 3 nilalang pa ang nais niyang patahimikin. Nagmanman si Miriam sa 3 antipolo pulis. Una niyang pinuntirya ang chief. Isang gabi sa labas ng presinto ay kakasakay lamang ng chief sa kanyang kotse upang umuwi na. Tahimik ang lugar at tamang-tama dahil nakaparada bandang likuran ng presinto ang kotse ng chief. May biglang lumapit na babae at kinatok ang bintana. Agad namang binuksan ng pulis ngunit isang baril ang sumalubong sa kanya. Gamit ang naka-silencer na 9mm pistol ay butas ang noo ng chief at agarang nawala ng buhay. 2 gabi ang lumipas. Palabas na ng funeral home ang isa pang pulis. Sumakay ng kotse na nakaparada lamang sa di kalayuan. Bago pa ito napaandar ay may baril nang nakatutok mula sa kanyang likuran. Pagtingin niya sa rear mirror ay agad niya itong nakilala. "Ano sir? Namiss mo ba ako?" Mahinang sambit ni Miriam. Nanlaki na lamang ang mga mata nito at tuluyang kumalat ang dugo sa windshield ng kotse. Naalarma na ang mga kapulisan. Kaya naman pinapaalalahanan na ng bagong chief ang lahat ng miyembro ng Antipolo Police na mag-ingat at magmatsyag sa lahat ng oras. Ang ikatlong pulis ay nangamba na rin dahil mula kay Kevin, si chief at sa isa pa ay konektado ito sa kanya. Kaya nagmadali itong nag-ayos upang papasok na sa presinto at balak nitong buksan ang kaso ni Miriam. Bago pa man ito makalabas ng parking lot ng condominium ay hinarang na siya ng isang kotse. Pagbaba ng bintana ng kotse ay tumambad sa kanya si Miriam. Agad inubos ni Miriam ang bala ng baril sa naka-silencer na 9mm pistol. Bago ang pangyayari ay pinalitan ni Miriam ang peke ang plaka ng Toyota Vios na gamit niyang kotse. Lumipas ang 1 buwan ay dumalaw si Miriam sa pizza parlor. Gulat na gulat si Jessica pagkakita sa kaibigan. "Mars? Uy Mars, ikaw nga! Saan ka ba nagpunta? Miss na kita!" Sambulat ng kaibigan. "Alam mo bang pinatay si Kevin?" Mahinang banggit nito. "Oo, kaya nga ako lumabas kasi patay na ang hayop na yun." Tugon ni Miriam sabay order ng pizza. Masaya ang muling pagkikita ng magkaibigan. Lubos din na nagpapasalamat si Miriam sa lahat ng tulong nito sa kanya. "Uy, ano nang plano mo ngayon?" Tanong ng kaibigan. "Pupunta ako sa lugar kung saan ako magiging masaya." Tugon ni Miriam na nakangiti. Sinadya ni Miriam na magbarko papuntang Mindanao upang maranasan ang kalayaan sa buhay. Para na rin pagmasdan ang magagandang isla ng bansa na nasa loob ng ilang taon ay hindi naman lang niya na-appreciate. Nais din niyang makalanghap ng preskong hangin at pagmasdan ng ibang mga pasahero. Muling tumapak sa lupain ng Mindanao si Miriam. Pinagmasdan lamang niya si Michael na abala sa pag-aalaga ng mga mangga. "Ilang linggo na lang ay magdi-deliver na tayo," sabi ni Miriam. "Miriam? Miriam, ikaw nga!" Masayang salubong ni Michael. "Mukhang iba na ang aura mo ngayon ah. Kumusta ka na?" Masigasig na tanong ng lalaki. Sa loob ng bahay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa, ngunit hindi pa rin maiwasan na mag-alala si Michael. Gayunpaman ay kitang-kita naman niya sa itsura ni Miriam na maaliwalas at mas nakikita na ang kagandahan ng babae. Isang itsura ng masaya at malaya. Sabay din nilang binisita si Olivia at nagyaya si Miriam na pupunta sila ng Samal Island. Matagal na kasi itong gustong puntahan ng babae. Sa isla ng Samal humubog ang magandang katawan ng babae mula sa suot nitong swimsuit. Hindi mapigilan na humanga ni Michael at hindi rin niya mapigil ang bugso ng damdamin. Lalo pat matagal na panahon na rin na hindi nakaranas ng pagniniig. Nang sumapit na ang gabi, magkatabing nakaupo sa katawan ng puno na nasa dalampasigan ng dalawa. "Alam mo Michael, hindi ko alam kung mapapatawad ako ng Diyos sa nagawa ko. Pakiramdam ko kahit buong buhay akong humingi ng tawad, talagang hindi na maaalis sa pagkatao ko ang pagiging kriminal." Malungkot na wika ni Miriam.
Krimen ang ginawa mo. Magpapatawad ang Diyos at malawak ang pag-intindi. Ginawa mo lang kung ano sa tingin mo ang nararapat. Samantalang ako, hindi ko man lang nabigyan ng hustisya ang mag-ina ko. Dahil sumuko ako agad. Bilib nga ako sa iyo eh. Matapang at determinado. Parang sa ating dalawa, ikaw ang totoong sundalo. Tugon ni Michael. Michael, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko magagawa yon. Napakalaking tulong niyo sa akin ni Olivia. Ngayon, handa na akong buksan ang panibagong chapter ng buhay ko kasama ka. Wika ni Miriam, sabay sandal ng ulo niya sa balikat ni Michael. Sa kwarto ng cottage ay hindi na napigilan ng dalawang nilalang ang silakbo ng puso ng ilang taon na rin nilang pinigilan. Nasa harapan ni Miriam ang matipunong katawan ng lalaki habang siya ay nakaupo sa gilid ng kama. Marahang dinama ng kamay niya ang mabalahibong dibdib at tiyan ng lalaki. Tumayo si babae at idinikit ang labi nito sa labi ng lalaki. Muling naranasan ng dalawa ang tamis ng halik ng isang pag-ibig. Inihiga ng maginoo ang babaeng nagpapaubaya na sa kanya. Ninamnam nito ang magandang katawan ng babae. Sa tagal ng panahon ay muling naranasan ni Miriam na magalaw ang kanyang dalawang bundok na marahang binubungkal ng isang trabahador. Lumakbay na ang trabahador sa kanyang malawak na lupain at diniliga ng bawat halaman na madadaanan. Hanggang sa bumaba pa ng lupain ng trabahador at natagpuan nito ang kuweba na matagal na niyang nais pasukin. Buong puso naman na tinanggap ni Miriam ang panauhin na nais pumasok sa kanyang kuweba. Sa muling pagkakataon ay nadaman ni Miriam ang malambot na karne na naglalaro sa kanyang kuweba. Napahalighing na lamang ito sa ligaya. Hindi na rin niya mapigil na hawakan ang buhok ni Michael upang gabayan ito sa tamang lokasyon sa halaman na nais diligan. Sa ilang minuto pa ay nais na ng lalaki na pasukin ang tuluyan ng kuweba. Pumaibabaw siya sa babae at buong tapang na ginabayan ng dragon upang tuluyang maikulong sa kuweba. Nagsalpuka ng manlakas na alon ng karagatan. Daig pa nito ang napakalakas na bagyo na humahambalo sa naglalayog na barko. Damang-dama ni Miriam ang animoy hita ng sangkol sa kanyang angkinan. Samantala ay nakangiti ang lalaki na nakasubsob sa liig ng babae. Sa tagal ng panahon ay muli niyang nadama ang kaligayahan ng mundo. Sa bawat hambalos ng alon ay ligaya ang nadarama ng bawat isa. Kumapit ng husto si Miriam sa mabatong katawan ng lalaki na animoy ayaw nitong mahulog sa bangin. Bumulong ang lalaki sa babae na malapit na niyang maabot ang langit. Gumanti rin ng bulong ang babae na pinigilan muna siya saglit at sa hudyat nito ay sabay silang sinindihan ng mitya ng fireworks sa tamang oras. Nang maramdaman ni Michael ang matinding pagkapit at panginginig ng babae, ay hindi na niya pinigilan ng bulkan na sumabog. Sabay na umagos ang lahar sa lupain at natabunan ng mainit na likino ang buong kalupaan. Isang mabangong halimuyak ang gumising sa diwa ni Miriam. Pagwari niya ay isang bulaklak na mula kay Michael. Isang magandang ngiti ang sumalubong kay Miriam mula sa lalaking pinakamamahal. Niyapos ng yakap ng babae ang matipunong lalaki. Matapos nito ay isang madiin na halik ang sinukli ng mabangong bulaklak. Naging masaya at puno ng pag-ibig ang pagsasama ni Miriam at Michael. Sabay nilang plinano ang pamilyang bubuuin. Nais din ni Michael na maging legal ang pagsasama nila sa pamamagitan ng kasal. Isang simple ngunit puno ng pagmamahala ng kasalan na nais nito. Napangiti na lamang si Miriam sa kakatuwang plano ng lalaki. Isang gabi, nagulat na naman si Mr. Lopez sa nakita niya. Ano na naman to, Miriam? Di ba sabi ko huling beses na yon? Sambulat ng ama. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi na pera ang pakay ko sa'yo. Tugon ni Miriam. Ano nga? Nakukulit ang tanong ng ama. Pa, kahit ngayon lang, gampanan mo ang pagiging ama mo. Gusto ko na ikaw ang maghatid sa akin sa altar. Tugon ng anak. Ano ba to, Miriam? Sa bawat pagkikita natin ay ginugulat mo ko lagi. Nung una ay nanunog ka ng bahay. Pangalawa ay may gagawin kang krimen. At ngayon ikakasal ka na? Sambit ng ama. O heto, at kapag hindi ka dumating, malalaman nila kung sino ako. Wika ni Miriam, sabay abot sa invitation card ng kasal. Agad umalis na masaya ang babae habang napapakamot na lamang sa ulo si Mr. Lopez. Tanggap sa sarili ni Miriam na ganoon ang setup nilang mag-ama. Wala na rin itong balak manghimasok sa buhay nito
dahil matagal nang nasanay si Miriam na walang amang kinalakihan. Sa buhay natin ay masasabing katapusan na ang lahat ang kamatayan. Pero sa karanasan ni Miriam, ang kamatayan ni Kevin ay ang dahilan sa bagong buhay na kanyang haharapin. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Battered Wife Revenge. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!